Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Sandy. Walang eksaktong taon. Pulupandan, Negros Occidental. Mula sa mahirap na pamilya itong si Sandy. Pangarap niya na makapagtapos ng abogasya. Dahil dito, naging varsity player siya ng kanilang paaralan sa larangan ng pagtakbo. Kakaiba ang husay ni Sandy. May taglay din itong hindi pangkaraniwang bilis. Inakala ng marami na likas kay Sandy ang kakayanang yun. Pero lingid sa kalaman ng lahat na may kakaibang gamit ang binata. Isa itong bungkos ng buhok ng tikbalang. Aatras tayo na mga panahong nasa edad 15 pa lamang itong si Sandy. Ito yung mga panahon kung kailan nakuha ng binata ang pinaka-iniingatang mutya. Mahina ang pangangatawan ni Sandy ng isilang ito. Hikain at napakapayat. Halos linggo-linggo din silang nagpupunta ng ospital. Pero isang hapon habang naglalakad-lakad siya sa kanilang likod bahay, may nakita itong isang napakalaking puno ng bangkal. Nagpa siya ang binatang maupo sa ilalim ng puno para makapagpahinga. "Uy puno, paupo muna ako dito sa lilim mo ha. Saglit lang naman eh." Wika ni Sandy. Habang nakaupo ay pinagmamasdan niya ang mga dahon ng puno na tila sumasayaw sa mahinang pag-ihip ng hangin. Hanggang sa nakaramdam siya ng antok at tuluyang napapikit. Napahimbing ang tulog ng binata. Nagising na lamang si Sandy. Nakarinig siya ng mga yabag na mga paa na tila nagmumula sa mga kabayo. Kaagad niyang dinilat ang mga mata. Nagulat ang binata dahil wala na siya sa likuran ng tahanan. At ang mga naririnig niyang yabag, mula pala sa dalawang nilalang na may kalahating katawang kabayo at kalahating tao. Nang makita ng dalawang elemento na gising na ang binata, nilapitan nila ito pero natakot ang binata at dali-daling nagtatakbo. Ngunit bigla siyang inatake ng hika. Napaluhod na lamang ito sa lupa habang tinitignan ng dalawang tikbalang na papalapit sa kanya. Nang tuluyang makalapit ang mga ito, biglang nag-anyong tao ang dalawang elemento. Napagtanto ni Sandy na halos kaedad niya lamang ang mga ito. Isang babae at isang lalaki. Napakahahaba ng kanilang mga buhok at talagang napakagarang tignan ng mga kasuotan. Habang hinahabol ni Sandy ang hininga, bigla na lang siyang hinipa ng dalagang tikbalang sa noo. Laking gulat ng binata. Tila unti-unting nawawala ang paninikip ng dibdib. Bumalik na din sa normal ang kanyang paghinga. Nang tuluyan itong mahimasmasan, inalalayan siya ng dalawa para makatayo. Kaagad namang nagpakilala ang mga ito bilang si Salom at Kriska. Nagpakilala din si Sandy. Unti-unti ay nawapanatag ang loob ng binata sa dalawa. Nakipagkwentuhan pa si Sandy. Napag-alaman niyang kambal pala sina Salom at Kriska. Hanggang sa matapos ang araw na yon, nagpa siya nang umuwi si Sandy. At bago tuluyang umuwi, muli itong nawala ng malay. Nang magising siya ay nakaupo na ito muli sa ilalim ng puno ng bangkal. Inakala pa ni Sandy panaginip lamang ang lahat. Pero kinabukasan, laking gulat niya dahil habang nakahiga sa higaan, narinig niyang tinatawag siya ni Salom.
Uy, Santi! Tara! Labas na dyan. Maglaro na tayo. Wika ng elemento. Napabalikwa si Santi sa higaan at kagad tumingin sa bintana. Nakita niyang nakatayo ang dalawang tikbalang sa puno ng bangkal. Kumakaway sa kanya. Napangiti naman si Santi. Napagtantong totoo ang nangyari noong nakaraang araw. Dali-daling lumabas ang binata. Tumakbo papunta sa likod ng tahanan. Pagkarating ay kagad hinawakan ni Kriska ang puno ng bangkal. Nanlaki ang mga mata ni Santi. Nakita niyang bumukas ang katawan ng puno na tila isang malaking pintuan. Kagad silang tumakbo papasok. Pero kagaya nung una, muli na namang hinika si Santi. Napaupo ito sa lupa. Nagkatinginan naman ang dalawang tikbalang at naupo din sa harapan ng binata. Alam kong mahirap maging sakitin. At dahil kaibigan ka na namin ni Saloma, may gusto kaming ibigay sa'yo. Wika ni Kriska. Sabay nilang kinuha ang kanilang gintong buhok. Nanlaki ang mga mata ni Santi dahil gumagalaw pa ang mga ito. Bumunot ng tigi-isang hibla ang dalawang tikbalang. Inilapat ito sa ulo ni Santi. Naramdaman ng binata na tila tumutusok sa anit ang gintong buhok. Nakaramdam siya ng panandali ang sakit ng ulo. At nang iangat niya ang tingin, may hawak na maliit na salamin si Kriska. Tinignan ni Santi ang itsura sa salamin. Laking gulat ni Santi nang makitang humalo ang kulay gintong buhok sa sariling buhok. Nagmistula itong gintong guhit sa itim na itim niyang ulo. Simula ngayon, hindi ka na magkakasakit, kaibigan. Makakatakbo ka na din ng kasing bilis namin. Hindi ka na makakaramdam ng pagkapagod. Kaya kahit buong araw tayong magtakbuhan, ayos lang yun. Wika ni Salom. Napatayo naman si Santi. Laking gulat niya dahil naramdaman niyang tila napakagaan ng katawan. Kagad siyang kinalabit ng dalawang tikbalang at mabilis na tumakbo ang mga ito. Nung una ay nag-aalangan pang humabol si Santi. Pero nang magsimula na siyang ihakbang ang mga paa, naramdaman niya ang kakaibang bilis at likse. Mabilis niyang naabutan ang dalawang tikbalang. At sa maghapong paglalaro ay hindi nakaramdam ng pagod ang binata. Unti-unti ding nagiging makisig ang katawan ni Santi. At sa pagtungtong ng kolehiyo, dito niya natuklasan ang hilig. Minsan siyang napaupo sa oval ng kanilang paaralan. Nakita ang ilang mga estudyanteng nagsasanay sa pagtakbo. Naaliw siya sa mga ito at tila nagkaroon ng interes sa larangang yun. Inantay ni Santi na mawala ang lahat ng tao. Nang masigurado niyang wala nang nakatingin, hinubad niya ang sapatos. Tumapak sa truck. Nagsimula siyang tumakbo ng mabagal hanggang sa pabilis siya ng pabilis. Naikot niya ng 10 beses ang 1,000 metrong oval ng kanilang paaralan. Ang hindi alam ni Santi, may nagmamasid pala sa kanya. Isang guro. Ito yung mismong coach ng track and field team ng universidad na pinapasukan niya. Nang huminto si Santi, nilapitan siya ng guro. Nagulat pa ito dahil akala niya ay wala ng tao sa lugar na yon. Aba, kakaiba ang bilis mo, iho ha. Anong pangalan mo? Wika ng guro. Kagad namang napatayo si Santi at tumugon.
Ah, Santi po pala ang pangalan ko. Pasensya na po sir kung ginamit ko ng walang paalam ang field Hindi na po mauulit. Tugon ng binata. Hinawakan siya ng guro sa balikat at sinabing, Aba, pwede ka naman sa team ko bata eh. Nangangailangan kami ng isa pang runner. Konting pagsasanay lang. Magagamay mo na ang pagtakbo. Muling wika ng guro. Natuwa naman ng binata sa sinabi nito. Ng mga sumunod na araw, nagsimula na ang pagsasanay ni Santi. Naging maganda ang record. Kaya kagad siyang napili sa kauna-unahang pagkakataon para maging kinatawa ng kanilang bayan sa palarong pambansa. Kinabahan si Santi nang dumating sila sa lugar na pagdadausan ng palaro dahil napakadaming tao at ang mga makakalaban niya ay mga batikang mananakbo. Halata kong kabado ka, Santi Tignan mo ang truck, iho. Ito ang daan sa pangarap mo. Ito ang magiging tulay para sa tagumpay mo. Takbuhin mo ito ng mabilis para marating mo ang gusto mong marating sa buhay. Wika ni Sir Gaston. Tinitigan ni Santi ang truck na mga sandaling yun. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita niya ang dalawang kaibigang tikbalang na nakaupo sa gitna. Napangiti na lamang si Santi. Maya-maya ay nagsimula na ang palaro. Nasa ikalawang set ng laban si Santi. Kaya napapanood niya kung paanong tumakbo ang mga makakalaban. At namangha siya dahil napakabibilis na mga ito. At nang dumating na ang pagkakataon, kaagad na siyang pumesto. Medyo kabado ito at balisa. Ni hindi siya makakilos ng maayos. Nasa bandang dulo siya na pinakahuli sa lahat. At nang pinaghahanda na sila ay laking gulat niya dahil nasa tabi niya sina Salom at Kriska. Ano, paunahan tayo? Sino kayang mauuna sa ating makaikot ng 5 beses? Santi, Salom. Paghamon ni Kriska. Napangiti na lamang si Santi. Nawala na ang kaba. 6 na manlalaro ang kasabayan ni Santi na mga sandaling yun. Alam niyang mga profesional ang mga ito. Pero hindi niya maintindihan kung bakit tila biglang nawala ang alinlangan at ang tanging iniisip lamang. Laro lang ito kasama ang dalawang mga kaibigan. Pagkabigay ng hudyat ay kagad namang nagsipagtakbuhan ng mga manlalaro. Medyo nahuhuli si Santi dahil tinatansya niya pa ang bawat pagliko. At nang makabisado niya ang truck, bigla na lamang itong bumilis. Habang tumatakbo, sinabihan siya ni Salom na huwag masyadong bilisan dahil mahahalata ng mga taong hindi siya pangkaraniwan. Dinama ni Santi ang saya ng labang yon at kagaya ng inaasahan, siya ang nanalo. Hindi makapaniwala na sa kauna-unahang pagkakataon ay nagawa niyang ilagay sa kampyonato ang kanilang bayan. Sinalubong si Santi ng mga kamag-anak at kababayan. Tuwang-tuwa ang mga ito dahil sa karangalang natanggap ni Santi. Pero may mga taong nainggit sa kanya. At karamihan sa mga ito ay mga kasama niya sa team. Hindi nila matanggap na si Santi na isang baguhan ang nakapag-uwi ng medalya para sa kanilang bayan. Kaya pinagbalakan nila ng masama ang binata. Isang gabi, nag-aayos ng kagamitan si Santi para makauwi na. Pinuntahan siya ng dalawa sa mga kasama at may daladala ang mga itong baseball bat. Mabuti at naabutan ka pa namin dito. Alam mo, napakayabang mo eh.
Kabago-bago mo pa lang, akala mo kung sino ka. Wika ng isang nagngangalang Lester habang nakatutok kay Santi ang daladala nitong baseball bat. Oo nga. Lumpuhin mo na lang yan, Lester. Para hindi na makatakbo kahit kailan. Pagsang-ayon ng isa pa. Binitawan naman ni Santi ang mga dala at sinabing, "Teka, wala naman akong kasalanan sa inyo ah." Wika ni Santi. Pero hindi nagpapigil si Lester. Kagad siya nitong hinampas sa binti. Pero laking pagtataka ni Lester dahil mabilis itong naiwasan ni Santi. Muli siyang hinampas nito pero hindi pa din siya tinatamaan. Paulit-ulit na inatake ni Lester ang binata. Pero mabilis lamang itong nakakaiwas hanggang sa mapagod na ito. Lumabang ka nga. Huwag kang puro iwas. Duwag! Sigaw ni Lester. Kagad namang tumugon ng binata. Hindi ako naduduwag sa'yo, no? Ayoko lang ng gulo. Lalo na kung hindi ko alam ang dahilan ng pananakit mo sa akin. Tugon ni Santi. Pero sa halip na huminto, muli siyang hinampas ni Lester at sa pagkakataong yun, nasalo ni Santi ang bat. Inagaw niya ito kay Lester at tinapon sa malayo. Huling babala ko na sa iyo to, Lester. Itigil mo na ang ginagawa mo kung ayaw mong masaktan. Banta ni Santi. Pero hindi pa din nakinig si Lester. Muli siyang sinuntok nito ng makailang ulit. Hanggang sa napuno na ang binata. Napilitan itong lumaban. Nasuntok niya si Lester sa tagiliran dahilan para mamilipit ito sa sahig. Sumugod na din si Brian para tulungan ang kaibigan. Pero nasalag lang din ni Santi ang suntok nito at kagad siyang binalibag. Binalaan ko na kayo. Sinabi kong ayoko ng gulo. Pero napakamapilit nyo. Hindi niyo ako masisisi sa nangyari sa inyo Wika ni Santi. Sabay dampot ng bag niya at umalis. Hindi naman na nakasunod pa ang dalawang umatake sa kanya. Pagka-uwi sa tahanan, kagad siyang dumiretso sa likod bahay. Sa puno ng bangkal at tinawag ang mga kaibigan. Pero nagtataka siya dahil wala ang mga ito. Dati naman kapag tinatawag niya sina Salom at Kriska, kagad itong dumarating. Hanggang sa nagpa siya na lamang siyang umalis. Iniisip na baka may ginagawa lang ang dalawa. Pero akmang papaalis na sana, bigla siyang nakarinig ng isang boses na parang naghihingalo. At nang lingunin niya ito, nakita niya ang isang matandang nakahandusay sa lupa. Dali-dali niya itong nilapitan. Hinawakan niya ang ulo ng matanda. Nakita niyang may sugat ito sa noo, maging sa buong katawan. "Lolo, ano po bang nangyari sa inyo? Bakit puro kayo sugat?" Tanong ng binata. Ikinagulat ni Santi ang tinugon ng matanda. Tulungan mo si Kriska. Dinukot siya ng mga engkantong itim. Pakiusap, binata. Tulungan mo ang aming prinsesa. Pagmamakaawa ng matanda, kagad niya itong inakay papasok ng tahanan. Nagtataka naman ang ina. Pero sa halip na magtanong pa ay inuna nilang gamutin ang mga sugat nito. "Pasensya ka na, Nay. Mamaya ko na lang po ipapaliwanag ang lahat. May mahalaga lang po akong aasikasuhin." Pagpapaalam ni Santi, kagad na itong umalis. Pagkarating sa puno ay kagad din siyang pumasok. Ilang ulit na din niya itong nagawa. At dahil sa regalo sa kanya ng kambal na tikbalang,
malaya siyang nakakalabas-masok sa kaharian ng mga ito. Pagkapasok sa kabilang dimensyon, dali-dali itong pumunta sa tahanan ni Salom at Kriska. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakaharap niya ang mga magulang na mga kaibigan. Isa pong karangalan ang makaharap kayo, kamahalan. Ipagpaumanhin po ninyo ang biglaan kong pagpunta sa inyong kaharian. Pero alam kong nasa panganib ang buhay ng isa sa mga kaibigan ko. Maaari ko po bang malaman ang dahilan? Wika ni Santi. Kagad namang tumugon ang mga ito. Ayon sa tatay ng kambal, sinalakay ang dalawa habang naglilibot. Malubhang nasugatan si Salom, samantalang dinukot naman ng mga itim na engkanto si Kriska. Dagdag pa nito, hindi kinaya ni Salom ang lakas ng mga itim na engkanto, kaya malubha siyang nasugatan. At ang dahilan ng panghihina ng binatang tikbalang ay ang pagbibigay nito ng gintong hibla ng buhok niya kay Santi. Halos hindi makapaniwala ang binata sa mga narinig. Hindi niya akalaing may kapalit pala ang regalo ng mga kaibigan sa kanya. Kaagad niyang hiniling sa hari ng mga tikbalang na kung maaari ay puntahan niya si Salom para matignan ang kalagayan nito. Hindi naman nag-atubiling pumayag ang hari. Sinamahan siya nito sa silid ni Salom. Nanlumo si Santi sa nakita. Puro sugat ang katawan ng kaibigan. At ang pinakamalungkot pa, pinutol ng mga itim na engkanto ang kaliwang binti ng binatang tikbalang. Napahagulgol na lamang si Santi habang nakaluhod sa tabi ng higaan ng kaibigan. Naramdaman naman ito ni Salom at kagad hinawakan ang ulo. Huwag mo kong iyakan, Santi. Hindi pa ako patay. Paalang ang nakuha nila sa akin at hindi ang buhay ko. Masaya na ako doon. Wika ni Salom. Pero Salom, wala na ang mga paa mo. Hindi mo na ako masasamahan sa mga karera ko. Hindi na kita makakalaro. Tugon ni Santi. Napangiti naman si Salom at tumugon. Huwag kang mag-alala sa akin, Santi. Pwedeng-pwede kong patubuin muli ang binti ko. Sa ngayon, ang atupagin natin ay kung paanong maililigtas si Kriska sa kamay ng mga dumukot sa kanya. Muling wika ni Salom. Kagad namang tumayo si Santi at kinausap ang hari ng mga tikbalang. Sinabi niyang handa siyang tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Kagad pinaliwanag sa kanya ng hari kung ano ang gagawin. Naunawaan naman ito ni Santi. Ngunit mahigpit na babala sa kanya ng hari na mapanganib ang magiging misyon niya. Pero dali-dali namang sumagot si Santi. Maraming salamat po, hari. Pero nanganganib po ang buhay ng kaibigan ko dahil sa pagbibigay ng kung anong kakayanang meron ako ngayon. Siguro, nararapat lang po na gamitin ko ito para iligtas siya sa kapahamakan. Wika ni Santi. Matapos sabihin ang mga katagang yun, kagad na siyang umalis papunta sa lugar na pinagdalhan kay Kriska. Swerte namang naroon nga ang pangkat na dumukot sa dalagang tikbalang. Dali-dali siyang lumapit na kagad namang napansin ng mga itim na engkanto. Malalaki ang katawan ng mga ito, lalo na ang mga braso. Kaya inisip ni Santi na napakalakas ng mga ito. Alam niyang hindi niya kakayanin sa labanan ang mga itim na engkanto. Kaya nag-isip siya ng paraan
Habang papalapit sa kanya ang mga kalaban ay inawat niya ito. Teka, sandali lang. Hindi naman ako naparito para labanan kayo eh. Pero kailangan ko makuha yung dalagang tikbalang na yan. Wika ni Santi habang umaatras. Napansin ng isa sa mga itim na engkanto ang gintong buhok sa ulo ng binata. Base sa mga nakikita ko sa iyo, binata, hindi ka pangkaraniwang tao. At kung hindi ka makikipaglaban, paano mo makukuha ang prinsesa? Tanong ng engkanto. E di, gawin natin sa pamamagitan ng isang karera. Pinakamabilis mong tauhan, laban sa akin. Matira ang matibay at ang unang bumagsak, talo. Tugon ni Santi. Malakas ang loob ng binata dahil alam niyang kakayanin niya ito. Hindi pa unahan ng labanan, kundi patagalan sa pagtakbo at nagawa na niyang tumakbo ng buong araw na hindi man lamang tumitigil. Kaya alam niyang mananalo siya. Nasorpresa naman ng binata nang pumayag ang itim na engkanto. Kaagad niyang tinawag ang pinakamabilis niyang tauhan. Pinaghanda niya ito. Nang magsimula na ang karera, mabilis na bumulusok ang engkanto at halos lahat ng madaanan ay lumilipad dahil sa bilis. Samantalang si Santi naman, mahinahon na tila nagja-jogging lang. Nakailang lampas na ang itim na engkanto sa kanya at mahahalata ding pagod na ito, pero si Santi ay pasipol-sipol lang. Bata, ilang beses ka nang nalampasan ng tauhan ko ah. Sigurado ka bang kakayanin mo siya? Tanong ng pinuno ng mga engkanto. Napangiti lamang si Santi at tumugon habang nagdaraan sa harap ng mga kalaban. Baka nakakalimutan ninyo ha? Matira matibay ang labanan. Kung ako sa inyo, patitigilin ko na yung kinatawan ninyo. Baka matumbayan mamaya. Tugon ni Santi. Dito pa lamang napagtanto ng pinuno ng itim na engkanto na naisahan sila ng binata. At hindi nga nagtagal ay tuluyan nang nawala ng malay ang kalaban ng binata at bumagsak sa lupa. O paano ba yan? Ako ang nanalo ah. Tumupad kayo sa kasunduan. Wika ni Santi. Isang bagay lamang ang maganda sa mga engkanto. May isang salita ang mga ito. Kaagad nilang pinakawala ng prinsesa. Nakuha pa ni Santi ang respeto ng mga ito. Nagsaad din ng kasunduan ang binata na walang mangyayaring digmaan sa pagitan ng dalawang lahi. Pumayag naman ang mga tikbalang dahil sa pagkaligtas ni Santi kay Kriska. Laking pasasalamat ng hari ng mga tikbalang sa kanya at inalok siyang maging bahagi ng kanilang kaharian. Pero mariin itong tinanggihan ng binata sa kadahilan ng may buhay siyang kailangang balikan sa mundo ng mga tao. Naunawaan naman ito ng hari. Kaya binigyan niya ng karapatan si Santing makapasok at tumira sa tahanan kung kailan ito gugustuhin. Sa kasalukuyan, nakatayo pa din ang malaking puno ng bangkal sa bahay nila Santi. Ang lugar kung saan nagsimula ang karera ng tikbalang. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Rene. Taong 2000. Probinsya ng Capiz.
Ano ang gagawin mo kung ang pamilyang iniingatan mapahamak ng dahil lamang sa isang tao? Handa ka bang balikan ang dati mong gawain maipagiganti lamang ang pamilyang nahirapan? O mas pipiliin mong mamuhay na lamang ng payapa at magsimula ng bagong buhay? Sa isang baryo sa Capiz naninirahan ang pamilya ni Rene. Tubong Davao ang binata. Mula ito sa hanay ng mga antingero. Dating nag-aaral ng lihim na karunungan ang binata. Dahil nakaugalian na yon sa kanilang angkan. Ngunit nang mag-asawa si Rene, hininto nito ang tungkulin sa takot na mapahamak ang pamilya. Mas pinili nito na manirahan sa Capiz upang malayo sa kamag-anak at hindi madamay sa kung anumang kaguluhan na nangyayari. Namuhay si Rene kasama ang may bahay ng tahimik at payapa. Mahal, naihanda ko na ang baon mo ha? Sigurado ka ba talagang papasok ka ng construction? Mabigat ang trabaho doon. Bakit ayaw mo na lang ituloy yung pagiging pintor mo? Malaki naman ang kitaan doon ah. Wika ni Shaming. Madalang lang kasi yung proyekto ng mga kasamahang kong pintor. Halos isang beses sa isang buwan lang sila may gawa. Hindi naman pwede sa atin yun lalo na't nag-aaral ang mga bata. Tsaka, kailangan nating mag-ipon para sa panganganak mo Tugon ni Rene. Pwede naman kasing si Lolo Archie ang magpaanak sa akin. Bakit ba ayaw mo? Matanda na si Lolo. Malabo na yung mga mata at mahina na. Mas mapapagastos din tayo kapag nag-aral na yan. Kukuha pa tayo ng birth certificate Tugon ni Rene. Natahimik ang asawa sa sinabi nito. Lalo na't may punto naman si Rene. Sige na nga. Baka mahuli ka na sa trabaho Ingat ka Hihintayin ka namin ng mga anak natin. Wika ni Shaming. Tumango lamang si Rene at hinalikan ng asawa at anak. Matapos magpaalam sa asawa, pumasok na si Rene. Mahirap at mabigat man ang trabaho para sa pamilya. Pare, mukhang bago ka lang dito Kumain ka na ba? Libre lang ang kanin dito. Minsan pati ulam depende sa amo natin. Tara, sabay ka na sa akin. Wika ni Mang Felix. Ito ang pinakamatanda sa kanilang magkakasama. Matagal na ito sa trabaho kaya naman kilala ito sa kanilang trabaho at ginagalang ng lahat. Tama ho kayo. Bago lang ako dito Pinasok lang ako nung kapitbahay namin. Mabuti nga at natanggap kaagad ako kailangan pa naman namin mag-ipon ng asawa ko. Malapit na kasing mga anak. Wika ni Rene. Ganun ba? Nako, walang kaso yan. Makakaipon ka dito dahil mabait ang amo natin. Basta magsipag ka lang. Depende sa kilos ang sahod. Kapag tatamad-tamad ka at kukupad-kupad, talagang mababa ang sahod. O siya pare, kumain na tayo at baka maubusan tayo ng libreng kanin. Kahaman pa naman yung iba. Tugon ni Mang Felix. Napangiti naman si Rene dahil kahit papano, nagkaroon ito ng kakilala bukod sa nagpasok sa kanya. Matapos ang trabaho, pauwi na sana si Rene nang tawagin ito ni Mang Felix. Bakit to? May kailangan pa po bang gawin? Pasensya na baguhan lang ho ako. Tanong ni Rene. Natawa naman ang matanda sa tanong ni Rene. Nako, hindi. Masyado ka namang kabado Kunin mo ito. Iuwi mo sa pamilya mo. Ikinuha na kita kanina dahil bigla kang nawala. Ayuda yan ni amo. Patapos na kasi yung proyekto sa Bulacan kaya nagpadespedida siya. At nagpakain dito. Bakit ba bigla kang nawala kanina? Tugon ni Mang Felix. Napakamot naman ang ulo si Rene dahil sa hiyang naramdaman.
Naligo po kasi ako eh. Tsaka may pinaayos si Foreman sa akin sa ikalawang palapag. Kaya hindi ko alam na may paganyan pala si amo. Wika ni Rene. Napatango na lamang ang matanda. Saka iniabot kay Rene ang bauna na may lamang pagkain. Nagpasalamat ang binata at umalis na ito. Pagka-uwi sa tahanan ay sinalubong naman siya ng mag-ina. Oh, kamusta ang trabaho mo, mahal? Tsaka, ano yung dala mo? Sakto nakaluto na ako ng panggabihan. Sabay-sabay na tayo. Tanong ni Shaming. Kinuha nito ang bag ng asawa maging ang dala. Ibinigay din ito ang pamalit ni Rene. May padispedida yung amo namin eh. Hindi nga dapat ako mabibigyan yan. Pero mabuti na lang mabait si Mang Felix. Binigay sa akin yan kaya makakatikim tayo ng lechon kahit di Pasko. Tugon ni Rene. Aba, ayos na, mabuti naman. Mababait ang mga katrabaho mo. O sige na, magbihis ka na. Ihahain ko na yung pagkain. Wika ni Shaming. Kagad namang nagbihis si Rene. Sabay-sabay naghapunan ang pamilya. Napagkwentuhan ng mag-asawa ang tungkol kay Mang Felix. Labis namang natuwa si Shaming dahil para bang nagkaroon ng kaibigan ang asawa sa trabaho. Kahit may katandaan na si Mang Felix. Unang pasok ko pa lang, dilapitan na niya ako eh. Sobrang bait niya. Naalala ko tuloy sa kanya si tatay. Wika ni Rene. Naku, naalala mo na naman ang itang. Masaya na yung kasama ni Inang sa langit. Wika ni Shaming. Ang aga kasing nawala ni tatay at nanay. Nauna pa sila kay lolo. Hindi man lang nila nasilayan yung mga apo nila. Alam mo naman mas pinili nila ang kapakanan ng nakararami. Mabuti na nga lang at hindi ka tumulad sa kanila. Ewan ko na lang kung nagkaanak tayo kung hindi mo binitawan ng pagiging antinghero mo. Pag-uusap ng mag-asawa. Nagpatuloy na mga ito sa pagkain hanggang sa natapos sila. Pinagpahinga na ni Shaming ang asawa. Siya na lamang ang kumilos sa mga gawaing bahay. Tabi-tabing natutulog ang pamilya. Hindi naman kalakihan ang tahanan. Katamtaman lamang ito at sakto sa kanilang pamilya. Araw-araw pumapasok sa trabaho si Rene. At tuwing alas 5 ng hapon ang kanilang uwian. Maliit lamang ang kita nito sa trabaho ngunit sapat naman sa kanilang mga gastusin. Tuwing linggo naman, walang pasok sa trabaho si Rene. Kaya naman nagpupunta ito sa kakahuyan upang mag-ipon ng panggatong na gagamitin ng asawa sa araw-araw. Walang naging problema ang mag-asawa. Mababait naman ang kanilang mga kapitbahay. Ngunit lahat ng yun, nagkaroon ng pagbabago. Kakauwi lamang ni Rene galing sa trabaho. Kalahating araw lang naman ang pasok dahil masama ang panahon. Napansin nito na may nakatira na sa bakanting bahay malapit sa kanila. Bagong lipat? Mga galing sa Kapis. Nabili yata nila yung bahay at lupa. Sana nga lang mabait sila, no? Wika ni Shaming. Sana nga mahal no? Pero ayos lang din kung may ugali. Basta marunong makisama. Ayos na sa akin yun. Tugon ni Rene. Pumasok na ang mag-asawa at kumilos sa tahanan. Nakipaglaro rin sa kanilang anak si Rene at tinulungan ang asawa sa paglalaba. Ilang sandali ang lumipas. Habang nagsasampay ng nilabhan ng asawa, lumapit ang isang lalaki kay Rene. Magandang araw. Matanong ko lang sana kung nasan dito yung bahay ng kapitan. Tanong ng lalaki. Kagad namang sinabi ni Rene ang tahanan ng kapitan. Nagpakilala din ito sa bagong kapitbahay.
Ako nga pala si Rene. Ito naman ang asawa kong si Shaming. Tapos mga anak namin yung dalawa. Pagpapakilala ni Rene. Ayos buntis pala ang asawa mo. Nga pala, ako si Pancho. Salamat nga pala sa pagsagot ng tanong ko ha. Tugon ni Pancho. Nagtaka naman ang mag-asawa kung paano nalaman ni Pancho na nagdadalang tao si Shaming. Gayong hindi naman halata ang tiyan nito dahil maliit lamang magbuntis ang babae. Ngunit hindi na nagtanong pa si Rene kay Pancho dahil umalis na ito kagad. Mahal, ang weirdo niya no? Paano niya kaya nalaman na buntis ako? Tsaka, tumatagaktak yung pawis niya habang nakatingin sa atin. Wika ni Shaming. Teka, parang iba yung pakiramdam ko sa bagong kapitbahay natin na yun Tugon ni Rene. Ako nga rin napansin ko. Parang may mali sa kanya. Pero ewan, wag na lang muna tayo manghusga. Muling wika ng asawa. Pumasok na lamang sila sa kanilang tahanan. Buhat ng araw na yon sa tuwing matutulog nilalagay ni Rene ang itak sa tabi ng kama. Sa pagdaan ng araw, naging mabait naman ang pamilya sa lahat ng kanilang mga kabaryo. Sa katunayan, nagbibigay palagi ang mga ito ng libreng pagkain sa lahat. Ngunit si Shaming ay hindi kinakain ang bigay ng pamilya. Palagi niya itong tinatapon dahil nag-iingat lamang ito. Nagtataka naman si Rene sa ginagawa ng asawa. Ngunit hinayaan niya na lamang ito lalo na't buntis. Gayunpaman, natutuwa rin si Rene sa asawa dahil marunong itong makiramdam. Minsan nagtanong ang anak ni Rene kay Shaming kung bakit nito tinatapon ang bigay ng kapitbahay. Naku anak, nag-iingat lang ang nanay niyo. Hindi natin alam kung ano ang sahog ng pagkain at kung paano yun niluto. Lalo na't hindi naman natin personal nakilala yung mga yun Wika ni Rene. Naalala niyo ba yung kwento ko sa inyo na pamilyang Nayanggaw? Hindi ba't nilawayan ng kapitbahay nilang aswang yung pagkain binigay sa kanila? Kaya naging aswang yung pamilya. Yun ang iniiwasan ni nanay na mangyari sa atin ha? Kaya sa susunod, ano man ang ibigay sa inyo masarap man tignan. Kapag hindi nyo kakilala, huwag nyong kakainin ha? Dagdag ni Shaming. Oo, masamang magsayang ng pagkain. Pero mas mahirap kapag napahamak tayo. Muling wika ni Rene. Naintindihan naman ng mga bata ang paliwanag ng ama. Buhat ng araw na yon, kahit anong pilit sa mga batang kumain sa kapitbahay, tumatanggi na ang mga ito at nagdadahilan. Naging maingat ang pamilya hanggang sa kumalat ang balitang Nayanggaw ang anak ng kapitan. Para itong asong ulol at nangangagat ng kahit na sino. Sa takot ng pamilya, dinala nila ito sa mental ngunit binawi nito ang buhay. Nang dahil sa nangyari, umiwas sa mga tao na tumanggap ng bigay sa takot na magaya sa anak ng kapitan. Sa paglipas ng araw, umugong ang balitang may gumagambalang aswang sa Karatig Baryo. Hindi naman natakot si Rene dahil alam nito kung paano labanan ang mga ganong nilalang. Ngunit hindi ito nagpakampante. Palagi itong nagpapaalala sa asawa at tuwing uuwi ito. Nagmamadali dahil sa pag-aalala sa pamilya. Hanggang isang gabi, maagang natulog ang pamilya ngunit pagsapit ng 10 oras ng gabi, nagising si Shaming at hindi ito mapakali. Tumitihaya, tatagilid at dadapa ito na hindi alam kung ano ang pwesto. Mahal, ang kati-kati ng pusod ko. Kahit tumihaya o tumuob ako, ganun pa din. Saka ang sakit ng balakang ko kanina pa. Pakiramdam ko ang init-init.
Samantalang ang lakas naman ng hangin. Wika ni Shaming. Malamig naman ah. Gusto mo bang buksan ko ang ilaw para makampante ka? Tanong ni Rene. Sige. Pakiramdam ko, hindi ako makahinga sa init eh. Tapos, sobrang sakit ng tiyan at balakang ko. Muling wika ni Shaming. Kagad namang tumayo si Rene at binuksan ang ilaw. Laking gulat nito nang makita ang mahabang dila na inaabot ang tiyan ni Shaming. Ngunit may dugo-dugo na ito. Put! Aswang! Papatayin kitang salot ka. Mali ka ng binibiktima! Sigaw ni Rene. Dali-dali nitong kinuha ang itak sa gilid ng kama. Tumalon si Rene sa bintana at sakto namang kakababa lamang ng aswang. Hinabol ito ni Rene at nataga sa likuran. Nahagip pa ng itak ang bandang leeg ng aswang. Ngunit hindi yon nakilala ni Rene dahil madilim na ng mga oras na yon. Kagad binalikan ni Rene ang asawa. Ngunit inabutan niya itong umiiyak at dinudugo na. Kagad namang dinala sa pagamutan si Shaming ngunit nakuna na ito. Labis na galit ang naramdaman ni Rene dahil sa nangyari. Hindi ito makapaniwala sa naganap. Pakiramdam niya ay wala siyang kwentang ama dahil sa nangyari. Gayunpaman, hindi sinisisi ni Shaming ang asawa. Bagkus pinalakas na lamang ang loob. Mahal, huwag mo nang sisihin ang sarili mo sa pagkawala ni Bunso. Walang may gusto sa nangyari, ha? Siguro, hindi lang talaga siya para sa atin. Wika ni Shaming. Kung hindi lang dahil sa aswang na yon, hindi ka sana makukunan eh. Tugon ni Rene. Hinabol mo naman siya, diba? Nataga mo pa nga sa likod eh. Malaki ang posibilidad na hindi na siya buhay sa talim ng itak mo. Muling wika ni Shaming. Pagka-uwi sa tahanan galing sa pagamutan, doon lamang nila nalaman ang balita. Dumaan ako dito sa bahay niyo nung malaman ko ang nangyari sa asawa mo. Nga pala, nabalitaan niyo na ba? Namatay daw si Pancho ah. Tinaga daw sa leeg sa kasalikuran. Hindi naman sinabi ng pamilya kung paano nangyari yon. Umalis na kaagad yung mga yun eh. Pagbabalita ni Mang Felix. Naalala ni Rene ang ginawa kaya naman malakas ang kutob nito. Na si Pancho ang aswang na sumugod sa kanila at nataga. Baka naman may nakaaway kaya ganun yung nangyari. Sige na Mang Felix, dito na muna kami ha. Magpapahinga pa kasi si Mrs. eh. Kailangan niya magpalakas. Pakisabi na lang kay amo na baka matatagalan pa bago ako makabalik. Wika ni Rene. Walang problema yan. Sasabihin ko sa kanya tsaka ito nga pala. Pinag-ambag-ambagan namin sa trabaho. Sana makatulong sa inyong mag-asawa ha. Dito na ako at mag-iingat kayo. Muling wika ni Mang Felix. Nagpasalamat naman ang mag-asawa sa kabaitan nito. Ngunit nakatuon na sa iba ang isipan ni Rene. Alam niyang babalik ang mga kalahi nito. Kaya naman minabuti niya na umuwi muna sila ng pamilya sa probinsya ng ina. Mas mabuti siguro mahal kung umuwi na lang tayo sa pudan ni Lolo. Malakas ang kutob ko na si Pancho yung aswang na nataga ko. Kaya kung tama ako, babalikan tayo nun. Ayoko mapahama kayo ng mga anak natin. Wika ni Rene. Paano yung pag-aaral ng mga bata? Pahihintuin natin sila. Tanong ni Shaming. Ako na ang bahala doon, mahal. Mas mahalagang mailayo ko kayo dito ng mas maaga bago pa kumilos yung mga kaanak ni Pancho. Pagpupumilit ni Rene. Nang mismong araw na yon umalis ang pamilya
upang mailayo sa nag-aabang na panganib. Nagulat naman ang lolo ni Rene sa biglaang pagdating nila. O aba, biglaan naman ata ang pag-uwi ninyo. Hindi man lang kayo nagpasabi. Teka, akala ko ba buntis tong asawa mo? Bakit mukhang hindi naman? Wika ni Lolo Archie. Mamaya ko na lang po ipapaliwanag, Lo. May matutuluyan ba yung mag-iina ko dito? Kahit pansamantala lang. Tanong ni Archie. Aba oo naman. Sa dami ng kwarto dito sa bahay. Kahit tagi-isa pa ang mga apo ko sa tuhod, kasyang-kasya. Teka, ano ba talagang nangyayari? Bakit napasugod kayo dito? Tugon ni Lolo Archie. Pumasok ang pamilya at pinapunta na muna ni Rene ang mag-iina sa magiging silid. Saka nito ikinento sa matanda ang mga nangyari. Lo, inaswang po si Siaming Napatay ko yung aswang kaya dinala ko muna sila dito. Dahil sigurado kong babalikan ako ng mga kaanak nun Wika ni Rene. Ganun ba? Ano nang balak mo? Hindi naman pwedeng habang buhay kayo magtago o mas mabuti kung dumito na muna kayo para ligtas kayo. Tugon ni Lolo Archie. Bala ko sanang ubusin ang lahi nila Lo Hindi lang naman kami yung pinerwisyo nila. Ayoko ring dumito kami dahil magulo pa dito tsaka nag-aaral pa yung mga bata Babalik din ho ako doon. Pero iiwanan ko muna sila Siaming dito. Tsaka Lo, maaari ko bang gamitin muli yung medalyon ng pamilya? Tanong ni Rene. Aba oo naman. Kung anong nais mo susuportahan kita. Basta tungkol sa kabutihan. Lo, gusto ko rin po sanang matutunan yung mga nais noon ni tatay na aralin para magamit ko sa kung sinong makakalaban ko. Para naman ito sa mga kabaryo ko Hindi kita tatanggihan dyan po. Alam mong noon pa man nais ko na ikaw ang pumalit sa akin. Pero nagpasya kang lumagay sa tahimik na buhay. Pero ang kapalaran na mismo ang nagpapakita sa iyo ng kasagutan. Kung hindi nangyari ang lahat ng ito, sa tingin mo para sa iyo ang pagiging antingero? Di ba hindi? Kaya nasa harap mo na po ang sagot sa tanong mo sa akin noon. Muling wika ni Lolo Archie. Natahimik na lamang si Rene. Pakiramdam niya. Dahil sa pagtalikod sa tungkulin kaya nangyari ang lahat ng yun. Ngunit kahit ano pa ang gawin niyang pagsisisi, nangyari na ang lahat ng naganap. Hindi na maaari pang ibalik ang oras. Matapos na makausap ang lolo, kagad pinuntahan ni Rene ang silid ng asawa. Tahimik lamang si Siaming dahil narinig nito ang pag-uusap ng maglolo. Hindi kita pipigilan sa gagawin mo pero sana ipangako mo sa akin. Babalik ka ha? Dahil kung pati ikaw mawawala, baka hindi ko nakayanin pa. Wika ni Siaming. Natahimik na lamang si Rene. Dahil yon ang isang bagay na hindi niya may papangako sa asawa. Hindi ko kayang mangako mahal ha, pero gagawin ko ang makakaya ko para makabalik sa inyo ng mga anak natin. Tugon ni Rene. Naluha na lamang si Siaming. Hindi ito handa sa ganong bagay ngunit pinanghawakan nito ang sinabi ng asawa. Matapos ang araw na yon, sinikap ni Rene na matutunan kagad ang lahat ng ituturo sa kanya ng lolo. Mabilis namang naaral ng binata ang lahat kaya bumalik ito sa baryo. Dito nalaman ni Rene na marami na sa kanilang mga kapitbahay ang namatay dahil sa pag-atake na hindi nila alam kung tao o maligno. Bakit bumalik ka pa dito sa baryo? Delikado na ito. Marami na ang napapahamak at umalis dito. Mas makabubuti kung lumayo ka na.
Lumipat na rin kami ng pamilya ko sa Karatig Baryo. Mukhang isinumpa na ito, ngunit marami pa rin ang ayaw umalis. Wika ni Mang Felix. Natahimik na lamang si Rene sa sinabi nito. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nalaman. Maraming salamat, Mang Felix. Huwag kang mag-alala. Babalik din yung kapayapaan dito sa baryo natin. Hindi natin kailangan mangamba. Wika ni Rene. Paano ka naman nakakasiguro, Aber? Hindi nga natin alam kung ano ba ang nangyayari dito eh. Manalig at magtiwala tayo sa Diyos. Hindi nila tayo pababayaan. Sinusubok lang tayo nito kaya dapat hindi tayo mawalan ng pag-asa. Hindi ko alam, Rene, pero buhay ang nakasalalay dito. Kaya hindi ko pwedeng isaalang-alang ang kaligtasan nila. Babalik na lang siguro kami kapag maayos na ang lahat. Sige na, dito na muna ako, Rene. Mag-iingat ka. Sige, kayo rin ho ng pamilya mo, sana magkita ulit tayo. Pag-uusap ng dalawa. Matapos yun ay umalis na si Mang Felix. Samantalang si Rene naman ay hinanda ang sarili sa pag-atake ng mga aswang. Pagsapit ng gabi, nagabang si Rene at nakita niya ang isang nilalang. Umaaligid ito sa paligid kasama ang iba pang mga aswang. Unahin niyo mga mahihina. Kailangang matakot ang mga tao para lisanin nila ang lugar na ito at mapasati ng baryong ito. Wika ni Ansel, pinuno ng mga aswang. Dahan-dahang kumilos ang mga kalaban. Inumpisahan ng mga ito na isa-isahin ang mga kabahayan. Binalot ng sigawan ang buong baryo. Kagad namang kumilos si Rene at inisa-isa rin ito ang mga kalaban. Naging maingat ito sa pagkilos dahil nais niyang magtagumpay sa misyon. Napansin ni Rene ang isang lalaking naglalakad at sinusundan ito ng isang aswang. Kaya naman minabuti niya na unahin na tulungan ang lalaki. At nang makita, laking gulat nito dahil si Mang Felix pala yun. Bakit nandito ka pa, Mang Felix? Delikado, lalo tating gabi na. Wika ni Rene. Naiwan ko yung gamot ng misis ko eh. Inaatake na ng hika. Kaya kinakailangan kong pumunta dito ng ganitong oras. Tugon ni Mang Felix. Ilang sandali ang lumipas, nakita na ni Rene ang nagbabadyang aswang. Kagad niyang hinila ang matanda. Dinala ito sa tahanan dahil may pangontra doon laban sa mga nilalang. Wag na wag po kayong aalis dito ah. Babalikan kita. Ako na lang ang kukuha ng gamot ng asawa mo. Ligtas ka dito. Kaya wag na wag kang lalabas ha. Wika ni Rene. Napatango na lamang si Mang Felix dahil naintindihan nito ang nangyayari. Lumabas si Rene at kagad pinuntahan ng mga kalaban. Inunti-unti niya ang mga ito at tinira ang pinakapinuno. Galit na galit ito nang malamang naubos na ang kanyang mga kasamahan. Hinanap nito ang salarin. Nagpakita naman ng kusa si Rene. Ikaw na naman. Ikaw din ang pumatay sa aking anak. Pagbabayaran mo ang lahat ng ito pa kay Lamero. Wika ni Ansel. Ngunit tinawanan lamang ito ni Rene at ininsulto. Hindi ba't kayo ang dapat kong singilin? Dahil ang anak mo, biniktima ang asawa ko. Tama lang sa kanya ang ginawa ko. Buhay ang kapalit. Sa kinuha niyang buhay. Patas lang tayo. Wika ni Rene. Mas lalong nang galaiti sa galit si Ansel dahil sa sinabi nito. Dali-dali itong sumugod kay Rene. Pilit na pinagkakalmot ngunit ni isang sugat ay hindi man lamang tinabla ng binata.
Dito lamang napagtanto ni Ansel na may angking kakayahan nito. Kaya pala malakas ang loob mo dahil merong kang medalyon. Pero tatandaan mo ito. Dudurugin kita at papatayin gamit ang tangan kong mutya. Wika ni Ansel. Nagiba ang itsura nito. Ang mga matay naging kulay pula. Tumulis ang kuko at higit pa doon. Lumabas ang pakpak nito sa likod. Hinampas ang binata gamit ang pakpak kaya naman tumalsik si Rene sa puno. Gayunpaman, hindi naman malubha ang pinsalang natamo nito. Kaya kagad din siyang nakatayo. Puro pag-iwas ang ginawa ni Rene sa atake ni Ansel. Dahil naghihintay ito ng tamang tiyempo para umatake. Ilang sandali ang lumipas, mabilis na kumilos si Rene. Sinaksak ang isang pakpak ni Ansel. Natumba ito sa lupa ngunit mabilis na nakabangon. Ubod ng lakas nitong sinipa si Rene at tinamaan sa dibdib. Kaya naman napahandusay ito sa lupa. Hindi pa doon nakontento si Ansel. Kinuha nito si Rene saka lumipad sa ere at binitawan pababa ang lalaki. Pakiramdam ni Rene ng mga oras na yun. Nabali ang lahat ng buto sa katawan. Kaya naman hindi kagad ito nakatayo. Hinanda niya ang sarili sa pag-ataking muli ni Ansel. At nang makitang palapit na ito, inilagay niya ang medalyon sa punyal. Saka nito sinalubong ang pag-atake ng nilalang. Tinamaan sa dibdib ang aswang. Binitawan yun ni Rene. Ilang sandali lang ang lumipas. Binalot ng liwanag ang paligid at nawala na parang bula ang kalaban. Sa wakas, nagtagumpay na si Rene na maubos ang mga kalaban. Umuwi ito at binigay kay Mang Felix ang gamot at hinayaan niyang bumalik ito sa pamilya. Nang masiguradong wala na ang kalaban, sinundo ni Rene ang pamilya at muli siyang bumalik sa tahanan. Nanumbalik ang kapayapaan sa baryo. Ngunit hindi na inhiwalay pa ni Rene ang medalyon sa kanya upang magamit sa oras ng pangangailangan. Walang nakakaalam sa ginawa ni Rene bukod kay Mang Felix. Ngunit nangako ang matanda na itatago ang nalalaman. Sa kasalukuyang taon, masayang magkakasama ang pamilya at patuloy lamang ang kapayapaan sa kanilang baryo. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.